Hey guys, good morning. Wakal po namin ngayon. So, naghihintay na lang ako ng tricycle dito. Sasakyan papunta ng TI Rizal. So, currently, ang time ay 4:30. Sa may ano po ako, Licos Park, sa may DTI Rizal. Thank you po. Hindi nyo siguro ako nakikita, no? Kasi ang dilim pa. Pero anyway, nakarating ako dito sa office ng 4:40. Yan, wala pang kailaw-ilaw. Paakyat ako ngayon sa office. Good morning, guys! So, ayan, nandito na kami sa Batangas. So, nag-stopover lang kami dito sa may stopoveran dito sa Batangas. Actually, pangalawang stopover na namin to kasi nag-stopover kami kanina sa may SLEX. Ayan, so pupunta kami sa Apolinario Mabini Shrine. Pero unfortunately, since maaga-aga pa, no, 7:30 pa lang. Kanina 7:30, so tignan ko ngayon kung anong oras na yan. 8 o'clock pa lang, 9 o'clock raw yung start or yung umpisa. Ay, yung open noon, kaya naman dito muna kami. So sabi nila mag-side trip daw kami. So tignan natin kung ano yung side trip. Okay? Hi guys! Nandito kami ngayon sa Tanawa Church. Kasama ko ang mga DTI. Ayan, sila yung mga naka-brown. Ito siya. Parang may misa yata sa loob. Simbahan ng Natanawan. Huh? Hi guys, so nandito kami ngayon sa tinatawag nilang Banyadero Baywalk or yung Taal Lake. Ipapakita ko yun sa inyo. Mga kasama. So ito siya guys. Ano ba yung ano yung doon yung Tagaytay, Joy? Doon? Ayan. Tapos ito yung Taal. Yes. Ito mismo. Ayun, hindi lang masyadong halata yung okay. Pero di ba hindi yun yung Taal? Volcano. Oh, parang nasa loob pa? Parang nasa likod pa siya. Nasa loob. Ay, nasa likod parang pa. Yun lang yung famous kasi yung maganda yun. Hi guys! Nandito kami ngayon sa Apolinario Mabini Shrine. So, ito siya. Guys, ito daw yung replica ng bahay ni Apolinario. Museo ni Apolinario Mabini Tanawan. So, ito yung signature niya. My name is Rolando Mabini Jr. Isa po ako sa mga sa tuhod ni Apolinario Mabini. So, kung tatanong nyo kung marami kung may kamag-anak ko ba, yan. Pero pa naman po, actually marami. This is the family ni Apolinario Mabini. Inosay siya Mabini at Julie siya Marana, yung mga parents po ni Apolinario. So yung mga kapatid na Apolinario po, silang lahat ay walong magkakapatid na puro lalaki. Fortunately, walang babae sa kanila. Si Apolinario, napansin nyo may mga buhod sa baba, si Apolinario wala siyang descendant kasi hindi siya nag-asawa, hindi po siya nagkaroon ng anak. Okay, so most of the descendant ay galing sa mga kapatid niya, itong kapatid. Isa sa mga kapatid niya, second to the youngest brother, Alejandro, ay meron siyang 10 anak, isa po doon na lolo ko. Patricio is my grandfather, Rolando is my father. Rolando din po kasi. So, ayun na nga, nakita nyo naman sa video na ang aming tourist guide ay ang great-grandson ni Apolinario Mabini, si Sir Roland Mabini. So, after niya magsalita ay nagpakita na siya ng isang AVP. Okay. So, ang AVP na ito ay nagsasaad ng buhay ni Apolinario Mabini. Woo!
Yung siya ay pinanganak, tapos yung mga pamilya niya, natuto, nag-aral sa ibang bansa, nag-aral ng abogasya, lumaban sa mga Kastila, sa mga Amerikano, naging tropa sila Rizal, tapos naging tropa si Emilio Aguinaldo, tapos ano pa ba yun? Basta, ang dami. Sobrang nakaka-amaze talaga itong AVP na ito dahil bukod sa animated na nga ay full-tilt pa talaga yung mga pangyayari sa buhay ni Apolinario Mabini. Dahil dito, nalaman ko na hindi namatay si Apolinario Mabini dahil sa polio, kundi sa cholera pala. Dito ko rin nalaman na sobrang talino pala talaga nito, kaya pala utak siya ng revolusyon. So, papasok na ng Gallery 1. Ito yung buhay estudyante ni Apolinario Mabini. Tapos yung nakatuwa is back na ko. Ngayon, dito sa may bandang left side, yung building, di ba ito yung sa right side? Video to, ma'am. Sa tapat mo sa bandang left side, wala sa may tapat ng simbahan ng Apollo. Nandun ang eskwelahan ni Padre Valero Malabanan. Dahil po yung eskwelahan, pero ngayon, buhay eskwelahan po ngayon. So, nandun ngayon yung comment na magkakapalis. Siyempre, dahil hindi pa tayo high-tech at wala pa tayong mic, dahil hindi pa tayo kumikita dito sa pagbe-video na ito, mag-voice over na lang tuloy ako. So anyway, hindi ko na i-detalye yung mga sinabi ni Sir Roland. Basta, pumunta na lang kayo dito. Dami nyo matututunan dito. Pwede pa kayo magbasa-basa para malaman nyo kung ano yung mga pinaggagawa niya. At sobrang talino niya, talaga. Nakakainggit, Kapuli pala yung palayo ni Apolinario Mabini. So, mahilig pala sa sipa. Ayon kay Alejandro. This one is a picture of Mabini before he graduated university. As I said before, hindi po itinanak na lubos ang Mabini. So, nakakagamit ang personal ni Mabini. Yung salamin, yung baston. Ayan, ito yung baston niya. Ayan, tapos yun yung salamin niya. Ayan. Tapos, ito yung mga klase, listahan ng klase. Wow, Ito. Tapos yung sa damit niya yung buto. Ito naman is, naglalaman parang birth certificate. Ito yung parang birth certificate. Nice, no? Nice. Ang ganda ng sulat. Oh my God. Grabe. Parang font pa siya. Or sulat kamay lang siya. Ang ganda. Sulat kamay lang ba yan? Wala pa namang typewriter dati, no? Ito typewriter na. Ito typewriter na rin. Ito kaya? Yung computer na nung panahon na yun? Anong year? Kasi mabini na naman chance na Nakadeclare ng araw ng kalayan. Ang totoo po nun, ang araw ng kalayan hindi umaga, hapon. So, kasi hinihintay nyo dumating yung mga dadalo, yung mga representative. Kaya si Mabini at Aguinaldo nagkita umaga ng June 12. So, kailangan ni Mabini Aguinaldo na makausap muna si Mabini regarding the government at time. Eventually, Aguinaldo appointed Mabini as his chief advisor. So, this one is a third place winner by Rudy Herrera, Rudy Herrera, ang title po nito is Akang Puli. Ito na to, fast forward, Philippine-American War, hinahabol sila ng mga Americans. Si Aguinaldo ay nagpalipat-lipat ng headquarter. Ito ay one of the scenario in Pangasinan. So, that was September 8, 1999. Alam ko September. So, ito naman po, ito yung struggle nila on how they travel Mabini. Ang tawag sa inyo pagka yung ganyan, yung binubuhat sa likod. Binapasaan. So, dito ay binababa. Sa Bulacan ay binabakay. Ayan. So, ganyan po yung sistema na noon, paano nila i-transfer sa Mabini. At napansin nyo, may dala sila duyan. Pag napagod yung nagbubuhat, ay duyan na gagawin na naman. By the way, sa mga magkakapatid po, ang sabi natin naging close ni Mabini yung kanyang kuya. Nag-iisa naman ang kuya niya kasi pangalawa naman siya sa panganay. So yung kuya niya si Prudencio, simula nung siya ay
Malungko, hanggang sa mamatay si Mabini, si Prudencio po ang nag-alaga sa kanya. Ito makikita nyo, nakapiid si Mabini sa hospital ng San Juan de Dios. So ito yun. Tapos ito si Mabini sa La Liga Filipina, and ito naman yung mga members. Ayan. Ngayon naman ay papunta tayo sa third station. Yung third station, yan yung sa revolutionary. Ayan. Ang president at time is si Emilio Cielo. Ngayon, hindi po revolutionary government ang pangarap ng mga Pilipino, kundi isang malayang republika. So ngayon, si Mabini is already preparing the government into a republic. Ito pala may difference, no? Si Apolinario Mabini daw is utak ng revolusyon. Tapos si Emilio Jacinto is utak ng katipunan. Dahil may dalawang klase pala ng revolusyon dito sa Philippines. Yung KKK, siya yun. Tapos si Apolinario Mabini is, nakalimutan ko yung tawag, parang Ferco something. So nahati sa dalawa yung La Liga Filipina. So ito yung, ang KKK daw gusto yung madugo talaga, rahas. Ayan, ito, diplomatic pa rin yung revolution na gusto. So, ayan yung mga actual picture. Simbahan in Balayer. Mga bihag ng kande na pinarada sa isa. So, dito si Mabini ang unang nagtangkang bigyan ng malawak na katarapatan ang kababaihan. Konstitusyonal ni Mabini. Ko alam kung pwede ko hawakan to. Anyway, parang feeling ko pwede naman. So, matigas naman siya. Guys, nandito na tayo sa Gallery 4, which is digmaan laban sa Estados Unidos. So, pasok na tayo. Cuba, Philippines, Puerto Rico. US are preparing war. Pwede nyo pindutin actually. Yung nga lang hindi gumagana iba eh. Parang gusto ko pindutin. US attacks Cuba and the Space and Reinforcement in Cuba. Dito naman po, Washington orders US squadron to blockade Manila. Nagsisimula sila sa Manila ng time. Pagdating dito, ang ginagawa ng Pilipino ang mga Kastila sa buong Pilipinas. From May 1898, June, July, ihawakan ko lang sa July, August, September, ano napansin nyo? Luzon. So, buong Luzon. Ito yung time na lumipat silang Ginaldo from Cavite to Malolos, Bulacan. So, September 1898. Pagdating ng November, December, January, May, halos buong Pilipinas umilaw. Nanalo sila sa buong bansa that time, in 1899. Pero may isang lugar dyan na hindi nila sasako pa. Ano yung umilaw? Ano yun? Prinsipe. Ano ba yung Prinsipe? Yung Aurora ba? Aurora, which is specifically the Quezon. Baler. Diba? So, bakit huli ang Baler? Diba alam niyo yung movie na Baler? Yung kay nung unang pinanood ko, nagugulahan ako. May mga Kastila dito, pero bakit may mga Amerikano sa movie? Totoo pala talaga. Kasi dito po sa Baler, ang mga Kastila sa Baler are very isolated kasi mahirap mapuntahan ng Baler. So, since they have no communication outside, akala nila yung mga kasama nila sa buong bansa ay nakikipaglaban pa, nagtawing na talo sila ng mga Pilipino. Kaya dito pumasok ng mga Americans at time. So, nag-overlap na sila. Ngayon, kaya dala sa station ng mga Kastila para nung sila pabalikin sa Spain is the Church of Baler. Guys, ito daw ay original kitchen table ni Apolinario Mabini. Diba? Solid pa. Solid, tas makinis pa. Kasi ito naman, ang tawag naman dito ay stereoscopy. So, parang ito yung, ayun, makikita niyo ba? Yun yung parang VR. Hindi ko alam kung mapapansin niya, pero yan. Ganyan siya. So, may image doon, tapos pasok yung mata niya dito. Ayan, tapos ito naman yung award-winning picture or painting outfit. Ayan, so
kuha na si Apolinario Mabini dito. Pupunta tayo sa Gallery 5, Digmaan sa Luzon. Meron din silang saber, espada. So during that time, Americans already since ang mga Americans ay iba-iba ang kalaban during the war, during the Philippine-American War, meron silang inimbento na weapon, which is that tinatawag na Colt 45. Trench, guys. Trinchera. Ito po ang itsura ng trench. Kaya pumigil sa pagtakbo. Yan, ganyan yan. Pag tinamaan ka niya, bubulot ka dyan. Kaya nakakapagtaka doon sa mga teleserye, di ba? Ayan, nandito na tayo sa Gallery 6, which is Digmaan sa Visayas at Mindanao. So, kanina ay Luzon, ngayon naman ay Visayas. Pero, during the war, yun yung ipangpubot na gulo. Yeah. Also here, kagaya ng ginagamit nila Pulapu, yung mahabang ito ikampilan. So, Visayan Bolos, Gallery 7, pamana ni Mabini. So, kaya pumalit yan, si Mabini po kasi tatlong best nilizing. Unang-una, he was buried in Chinese, diba? Nung siya namatay sa Nagtahan, originally he was buried in Chinese cemetery. Bakit Chinese cemetery? Bakit sa Catholic sponsored cemetery? Bawal po ang mga mason sa Catholic sponsored cemetery. They were excommunicated in the Catholic Church. Okay? So he was buried in Chinese cemetery. Pangalawang libingan niya, 1930s, inilibing po siya sa Manila North Cemetery in Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion. Then 1956, nagkaisa sila nung window open of museum, nilipat po ang mga nabi ni Mabini from Manila to Batangas. Dito po inilagay ang mga buto niya. So, hindi ko siya namatay na putol ng paa, hindi ko pinutol ng paa siya. Pati buto lang po nilagay siya. Hindi naman pwede ilagay sa sako at hindi ba? Pero actually yung ito po ang paborito niya upuan, the convalescent chair. This is a very comfortable chair. Pwedeng nakaupo, pwedeng nakahiga, yung kanyang armrest can be extended in front. Parang ganito yung inuupa ng pag mga anak. Diba nakataas yung dalawang paa. And also here, ano ang tawag nyo sa ganun? Yung pagkakahawi niya. Ha? Suliya, tamo alam ba? Suliya. So, karaniwan sa mga furnitures natin ay may suliya. Kasi nga, sa init ng Pilipinas, kailangan ganyan yung tsura ng mga natin para tagusan yung hangin. Also, meron din po kayo sa bahay ko? Baon. Yan, original na baon yan. Yung kanya salamin, orasan, para doon, hindi mawala sa bahay niyo po ay upuan na kalamesa. Yes po. Usually yung mga books na, mataas na yung value ng mga ganito. Especially, pag yung mga books na may mga handwriting mismo ng mga bayan. Kaya po nito. guys, pupuntahan natin ngayon yung libingan ni Mabini. Dito po siya. Dito po siya. Pag guys. Ayun. So, mag-picture daw po muna kami. Pupunta muna ako sa sa replica. So guys, ito raw yung tinatawag nilang bignay. So, titikman natin. Ito ma'am. Ito. Ito. Ano daw ito? Pampatalino? Pampatalino, yun na lang. So, parang siyang duhat. Sarap siya, matamis. Kasi diba may bignay wine? So, yun, ginagawa siyang wine. So, anyways, tapos na kami kay Apolinario Mabini Shrine. So, maraming salamat. Marami ako natutunan. At ngayon po, ay pupunta na po kami sa, hindi ko po alam. Ako sa simbahang bato. Morning.